Sa noong nagdaang Jump Festa, sa statement ni Oda ay sinabi niya na ngayong 2023 ay magkakaroon daw ng free-for-all Battle Royale. At ngayong maraming nagaganap na labanan sa mga lugar na Winner Island, Hachinoso at Egghead ay malamang na ang sinasabing free-for-all Battle Royale ni Oda ay nagsisimula na. Dahil sa Battle Royale, madalas ang rules sa mga kalahok ay magsisimula sa iba't ibang lugar, hanggang sa paliit ng paliit ang kanilang mga lugar na lalabanan at magkikita-kita sila sa iisang lugar na lang at talagang matitira ang matitibay. At dagdag pa dyan, sa isang Battle Royale nga ay kinakailangan na hindi ka manatili sa lugar na pinaglalabanan dahil mayroong threat na susugod sa'yo. At pagdating sa One Piece, ang threat nga na ito ay si Akainu, dahil sinabi ni Akainu na will strike back and return fire on all fronts. Ibig sabihin ay walang pipiliin si Akainu na priority na labanan o target dahil ang lahat nga ay target niya, kaya kung sino man ang makikita niya ay yun ang kanyang tutugisin kahit sino pa ito. At dahil nga dyan ay mafo-force ang mga characters na umatras mula kay Akainu at magiging paliit ng paliit ang lugar na pwede nilang puntahan hanggang sa mas stuck na sila sa isang lugar. At ito ang palagay ko na tinutukoy ni Oda na free-for-all Battle Royale, at pwede nga nating tawagin itong survival game ni Im-sama. Dahil habang nagpapatuloy ang labanan ay siguradong titignan ng mabuti ito ni Im-sama at hindi niya sasayangin ang oras. At ito na din marahil ang dahilan kung bakit pinagalaw na ni Im-sama ang kanyang pinakamalalakas na pyesa, at yun nga ang Gorosei. At palagay ko nga din na ito ang pinaplano ni Im-sama, dahil ito nga ang magiging daan para mapagtagumpayan niya ang kanyang plano na Great Cleansing. At di ba nakita na nating pinasabog ni Im-sama ang Lulusha Kingdom, at ang Lulusha Kingdom nga ay kinoconsider na ng government na threat kung saan pwede itong pagtaguan ng Revolutionary Army. At ang mga mamamayan naman dito ay nag-aklas na laban sa world government, kaya naman dahil doon ay meron silang enough reason para pabagsakin ito. Pero katulad nga ng nasabi ko na ang pagkasira ng Lulusha Kingdom ay magiging mas maliit na ang mundo na paggagalawan ng Revolutionary Army dahil ang isang isla na pwede nilang pagtaguan ay wala na. At kung papansinin naman natin ang nangyayari ngayon sa Egghead Island na pagbaliktad ni Vegapunk na mayroong dala-dala at nalalaman ng mga importanteng bagay at technology na pwedeng magpabagsak sa government sa future ay sigurado nga na hindi malayong mangyari sa Egghead Island ang nangyari sa Lulusha Kingdom. At kapag nangyari nga ito ay mas liliit na din ang mundo ni Dr. Vegapunk. At dagdag pa dyan, ang Hachinoso naman ngayon ay nagiging mas malaking threat na din sa government dahil dito na nagtatago ang mga malalakas na pirata tulad ng Blackbeard Pirates. Sa madaling salita ay iisa-isahin nga ni Im-sama ang lahat ng lugar na mayroong threat sa world government, at sa pamamagitan nito ay liliit ang lugar na pagtataguan ng parehong mga pirata, Revolutionary Army at ni Vegapunk. Bali gagawin nga ito ni Im-sama hanggang sa ang mga kalaban niya ay mapupunta na lang sa iisang lugar at doon niya na ito tatapusing lahat, at ito sa palagay ko ang plano ni Oda na world cleansing. At ngayon naman mga boss ay mayroong ideya na mabubuo dito, dahil siguradong hindi ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng world cleansing, dahil sa dami ng mga nangyari sa history ay siguradong may nangyari ng world cleansing noon. At what if nga mga boss, na ang mga Gorosei ay ang mga previous survivors ng world cleansing noon at sila ang mga nanalo. Kaya naman dahil doon ay binigyan sila ni Im-sama ng special position at authority sa world government. At dahil nga dyan ay yan nga ang maaaring nag-e-explain kung bakit ang mga Gorosei ay may knowledge at mukhang mayroong battle experience kumpara sa ibang royal families. At kung totoo nga ito ay parallel ito sa survival game ni Enel noong Skypiea arc. At possible nga din na ang pag-arrive ni Saturn sa scene ay i-reveal niya ang results ng unang world cleansing. Bali sasabihin niya nga na silang mga Gorosei ang mga nanalo sa survival game noon, pero dito napapasok ang theory patungkol kay Shanks, dahil possible nga na hindi lang 5 ang winners at mayroon pa itong ika-6. Dahil kung ang Gorosei ay pinangalan sa 5 Roman gods ay siguradong mayroon pang isa na magpe-fit sa pattern, at ang isa na ito ay possible na mayroong parallel kay Luffy na pwedeng masabing sumisimbolo din sa Sun,
At ito nga si Apollo Fig-Arland na father ni Shanks. Pero sa hindi pa natin alam na dahilan ay hindi siya kasama sa Elders, dahil possible na tinanggihan niya ang posisyon nito, pero ang kanyang pangalan ay nirerespeto pa din maging ni Im Sama na dahilan kung bakit si Shanks ay mayroong special relationship sa government at pinakikinggan ang kanyang salita. At ngayon ay pag-uusapan naman natin mga boss ang current situation ng Battle Royale, dahil possible nga na makita na natin ang mangyayari sa hinaharap dahil ngayon nga ay nangyayari na ang mga major battles. Natalo na si Weevil ni Admiral Greenbull, samantalang si Law naman at si Blackbeard ay nagpapatuloy ang labanan. Pero darating nga si Garp doon kasama si Helm Epo at ang iba pang member ng Sword. Si Admiral Kizaru at si Saturn naman ay pupunta sa Egghead, kaya siguradong hindi maiiwasan na labanan ito ng mga Straw Hats at ng mga Vegapunk. Hindi pa sigurado, pero kung plot-wise ang pagbabasihan, ang mga matatalong characters sa labanan na ito ay si Garp, si Law at si Kizaru, pero mayroong mga consideration sa mga laban na ito na pwedeng mangyari. At katulad na lang ng possible na iligtas ni Katakuri ang kapatid niya na si Pudding sa kamay ni Blackbeard na magiging daan para makatakas si Law. At dahil naman sa pagsali ni Garp ay siguradong sasali si Aokiji sa labanan. Palagay ko nga din ay possible din na maging busy si Shanks dahil magkakaroon ng laban sa pagitan niya at ni Bartholomew sa Yukiryu Island, at alam naman natin na matatalo si Bartholomew dito. At dagdag pa dyan, kung magpapatuloy pa ang labanan ay siguradong pasasabugin ang Egghead Island, habang ang mga Marines naman ay sasakupin ang mga territory katulad ng Whole Cake Island. Palagay ko nga din na ang magiging role ng Cross Guild ay ang paglaban sa forces ng Marines, at dahil nga doon ay dito napapasok si Admiral Fujitora laban sa Cross Guild. At dahil nga sa pagpapatuloy ng world cleansing ni Im Sama na pagbubura sa mga islands, at dagdagan pa ng forces ni Akainu nagigipitin niya ang mga labanan hanggang sa mapupunta na lang sa iisang island ang lahat at doon mangyayari ang labanan na ito sa Elbaf. At pagkatapos ay dito na malalaman kung sino ang matitira, at palagay ko nga ay agree naman ang lahat na ang matitira dito ay ang pangkat ni Luffy, ni Blackbeard, ni Shanks at ni Eustace Kid. Pero mayroon din ngang possibility na makasurvive ang mga characters na katulad ni Law, ni Aokiji at ni Buggy, dahil si Law at si Aokiji ay mayroong nalalaman sa government at may involvement sila pareho kay Robin. At pagdating naman kay Buggy ay mukhang favorite siya ni Oda, kaya palagay ko na makakasurvive siya. At dahil naman sa paglipat ng battlefield sa Elbaf na alam naman natin na ngayon ay nagtataglay ng major information patungkol sa Ancient Kingdom dahil kay Saul ay malilipat ang atensyon ni Im Sama dito. Kaya dahil doon ay paniguradong magkakaroon ng malaking revelation patungkol sa One Piece or sa Ancient Kingdom sa lugar na ito. At possible nga na sa oras na yon ay buburahin ni Im Sama ang Elbaf para mabura ang lahat ng naiwang information kasama ng mga characters na nakasurvive, pero alam naman natin na makakaligtas sila dito. At habang dala-dala nila ang mga information na nalaman sa Elbaf ay magsisimula na ulit ang race papunta sa paghahanap sa One Piece. At ito nga pala ang statement ni Oda. For the future of the manga, no way that person and that person will gonna be fighting, that's the type of story you're gonna get. If I were to give it a title I'd call it Free for All Battle Royale, I hope no one dies. At ngayon, sa tingin nyo ba mga boss na fitting ang ideya ng theory natin sa sinabi ni Oda? Bali pag-usapan na lang natin ito sa comment section.